Bukod sa paghabol sa mga lumabag sa maagang pangangampanya, nais ipakita ng COMELEC na seryoso silang panagutin pati ang bumibili at nagbebenta ng boto. 40 kaso kaugnay ng vote buying ng ilang kandidato sa barangay at SK elections ang hinahanda ng Committee on Kontrabigay. Pagkaya ni nakalap na ebidensya, katulad din ng ginagawa natin doon sa premature campaigning, alam nyo, moto proprio yun. Kabilang ang vote buying and selling sa basehan ng disqualification case na inaasahan namang mareresolba bago ang halalan. Pero inamin ni COMELEC Chairman George Garcia na baka matagalan maresolba ang mga kaso kaugnay ng vote buying. Premature campaigning, doable yon. Ang magiging problem lang natin, yung vote buying. Kasi kung yung vote buying ay nakumit o nagawa, maliban doon sa 40 na meron tayo ngayon, sa panahon ng campaign period, 19 to 28, baka hindi abutin. Sinabi ni Garcia sa programang The Source, baka umabot sa 1,000 ang disqualification cases na iahain kaugnay ng premature campaigning. Kaya paalala nito sa mga kandidato, maaari pa rin silang madiskwalipika kahit pa nanalo sila sa bilangan at humarap sa election offense. Warning din ito sa lahat. Ang sabi ng Supreme Court, if you are disqualified from the very start, even if elected later, you are disqualified. Para paigtingin ang kampanya laban sa pagbenta at pagbili ng boto, lumagda ng kasunduan ng COMELEC sa Public Attorney's Office. Ayon kay PAO Chief Persida Acosta, wala pa silang nahahawakang kaso ng vote buying dahil takot magreklamo ang mga testigo. Doon sa mga mag-affidavit na sila ay binili ang boto nila o may nagbabayad, ay tutulungan ng PAO sa pagsasagawa ng affidavit. Tapos kung may mahuli naman, mga public attorneys din po ang alertado para tumulong kung kailangan magpiyansa o sa inquest. Dagdag ni Acosta, bukas sa mga opisina ng PAO at may mga abogadong handang sumagot sa kanilang hotline, lalo na sa mismong araw ng eleksyon. Paige Javier, CNN Philippines.